Totoo po ba yung sinasabi ng mga albularyo na nagkasakit ang isang tao kasi may engkanto na nagkagusto sa kanila? Pwede pala ganun, magkagusto sila sa isang tao? Brother Romer? So, Bro Junre, so yung Yes. mga demonyo, walang material na ano yan, katawan. So, paano yan magkakagusto sa tao? Yung sinasabi ng albularyo nagkagusto, ang ibig sabihin niyan, no? Ang dami na yang ano, experiences namin sa Bohol na nagkagusto, no? May naging nabuntis doon sa Bohol na isang babae na walang laman yung tiyan. Nagpa-check up na siya sa doktor, meron siyang ano, yung sa anong tawag niyan sa center, no? Yung mga anong tawag niyan, bro? Yung nasa Bigay ni? center kalimitan mga O bigay hindi ni? yung mga nagpapaanak ay yung nagkukuha ng ano Ah, ng oo. o yan, sabi niya inano nila chinek, meron talagang heartbeat yung bata pero mahina. Tapos umiikot talaga yung ano, umiikot talaga yung bata sa tiyan. Feel niya talaga. So tuwang-tuwa yung mag-asawa. So nung sabi ng doktor na kasi kapanganakan na kailangan talaga ng ano, yung ultrasound. So nagkuha sila ng ultrasound, walang laman yung tiyan. So sa pangatlo na ultrasound wala talagang laman. So tinanggihan na sila ng ospital. Sabi talaga ng doktor nga, eh bakit ipipilit natin na wala talagang laman yung tiyan mo, wala talagang bata. Although merong heartbeat na ano, mahina pero nagtataka kami. Umiikot naman pero bakit walang laman? So, yun, nung nagpunta sa Office of Exorcism, grabe yung react niya. Kasi bakit? Yung merong agta, no, yung demonyo na nagkagusto daw. Pero sa totoo, no, hindi talaga magkakagusto yung mga demonyo dahil sa kagandahan mo. Hindi. Dahil sa ating kasalanan. Kasi bakit nag-a-attach yung demonyo? Bakit mabango tayo sa demonyo? Dahil sa kasalanan. Hindi ibig sabihin maganda ka, nagkagusto sa iyo yung mga engkanto. Hindi. Walang ganon. Kaya sila nag kaya sila nag-a-attach sa atin dahil po 'yan sa ating mga kasalanan. Mabango tayo sa kanila dahil sa ating kasalanan. So anong gawin natin? Magkumpisal tayo, no? Magkumpisal tayo. 'Yan ang pinakaimportante kasi yung babae na 'yon nung na-deliverance ni Padre, alam ninyo, grabe yung react niya. Pagka 3 days, nag-flat yung tiyan. O, bumalik talaga sa dati yung tiyan niya, nag-flat talaga. So, grabe yung ano no, grabe yung deception ng mga demonyo. So akala natin na nabuntis sila ng mga engkanto pero hindi. Ano 'yan, demonic oppression 'yan. Ginagawa ng mga demonyo na nadi-deceive tayo na binuntis 'to ng mga engkanto pero hindi. Ano 'yan, demonic oppression. Binibigyan tayo ng mga sakit, binibigyan tayo ng kahit na ano-ano, na-oppress tayo. Bakit? Kasi merong opening sa buhay natin na hindi natin nasara. Yung sabi natin, yung occultism, grabe po ang epekto ng occultism. Tapos yung trauma, yung occult third eye, at saka yung sinful lifestyle. Doon sa sinful lifestyle talaga tayo na ano, na nakukuha natin yung mga ano, yung attachment ng mga demonyo. Kaya nga po, no, ang pinaka-importante talaga is mamuhay sa kabanalan. Wala na talaga tayong ibang sagot diyan. Mamuhay sa kabanalan. Bakit? The more na mamuhay tayo sa kabanalan, mas lalong malapit natin yung buhay natin sa Diyos. Kahit na kahit na maraming pagsubok pero na-appreciate natin yung mga sufferings. Kasi once na hindi natin ma-appreciate yung sufferings, wala pa tayo sa grasya niyan. Malabo pa tayo. Malabo pa tayo sa ano talaga, no, sa mga yung pagsunod natin ni Kristo. So kailangan talaga na once na ma-appreciate natin yung mga sufferings niyan, dahan-dahan na po tayo na nag-grow sa grasya. So sa mga meron yang tanong dito na
Bakit nga palagi kapagka nagsisimba naman ako palagi, bro, bakit palaging mabigat yung katawan ko? Nagro-rosaryo ako, mas lalong bumibigat pero walang finding sa doktor. Ano na yan, oppression na yan ng mga demonyo. So merong opening sa buhay natin na hindi natin nasara. So anong gagawin natin, no, sa mga ganyan? Mag-pray tayo kapagka meron tayong multiple partners noon, i-pray, i-renounce natin yan using the prayers of unholy sorties. Kapagka open yung third eye natin, meron tayong solemn renouncement of the occult third eye, no, sa psychic ability. So kapagka meron tayo sa generational curses, i-pray po natin yon, ipinost po natin yan sa FB. Sa totoo lang, no, ang dami nang gumaling. Isang beses na lang ako nagdi-deliverance ngayon. Sa totoo lang, kapag may pumunta sa akin sa bahay, ang binibigay ko sa kanila, catechism, pagkatapos mag-deliverance ako. Kasi diagnostic prayer yan. Pagkatapos niyan, ano na, papabalikin ko lang yan after 1 month. Ang pinapapray ko sa kanila yung renouncement. Alam niyo, sabi nila, bro, hindi na ako magre-react kapag mag-deliverance lang ako once a month. Yung sabi nila, totally healed na po ako, bro. Bakit? Kasi nawawala ng stronghold yung demonyo once ni-renounce natin yan using the proper prayer na binibigay natin. So, yung palaging deliverance, no, hindi po yan necessary. Hindi po yan namin ina-advise ngayon. Bakit? Nagre-react ka lang. Hindi naman tayo albularyo. Hindi naman natin pinapa-react yung sarili natin kapag na-oppress tayo ng demonyo. Ang ginagawa natin is tinatanggalan natin ng stronghold yung demonyo sa buhay natin. Kaya nga kapag natanggal yung stronghold ng demonyo sa buhay natin, kapag prinay natin yung unholy soul ties, generational curses, yung sa occult third eye, yung solemn renouncement, no? Yung lahat ng solemn renouncement, alam niyo, isang deliverance lang yan. Bak yan lahat, tanggal yan lahat sila. Yan ang pinaka-importante, yan ang nakita namin ngayon. Hindi na kami napapagod, no? Hindi na kami talaga exhausted sa ganito na pamamaraan kasi meron tayong mga prayers talaga na pinaka-importante. Tapos yung mga assignments na binibigay natin, sinusunod nila, nagdadasal sila, nag-ano sila, Chaplet of Divine Mercy. Huwag ninyong ismulin yung mga prayer na yan. Kasi yung mga prayer na yan, malaking tulong yan sa buhay natin. Kasi bakit tayo naghahanap ng ibang prayer? Bro, bakit meron ba kayong malakas na prayer dito, mga ganyan? Kasi meron Malakas na pang prayer. occult contamination sa buhay natin eh. Bro, bakit hindi tumatalab yung prayer na binigay mo? Anong kala mo sa prayer? Ano, losartan? O, anong kala mo doon sa prayer? Mayroong dosage? Wala. Yung faith natin, yung pinapalakas natin, May hindi yung dosage. prayer na, bro, malakas. Latin, bro, Latin kasi malakas yung Latin. Anong klase na pag-iisip yan? Yun ang pagan na pag-iisip. So, anong ipaano natin, yung ipalakas natin yung faith natin. Yun ang pinaka-importante. Kasi para sa atin, ayaw natin ng sufferings. No, yan ang pinaka-essence ngayon. Ayaw natin ng sufferings. Bro, sumunod naman ako sa Diyos. Bakit ako nagkakaganito? I-offer natin yan. Kasi the more na susunod tayo sa Diyos, marami talagang mga sufferings, marami talagang mga temptations, ang dami talagang pagsubok sa buhay. Kaya iyan ang hindi naintindihan ng mga Katoliko ngayon. Gusto lang nila mawala yung sakit, okay na yung buhay nila, masaya yung buhay nila. Hindi yun doon nagtatapos. Kapag ganoon na lang buhay mo, matakot ka na. Baka kagagawan yan ng demonyo para mabagsak ka sa impyerno. Kapag yung mga santo nga, umiiyak sila kapag walang sufferings. Bakit? Wala silang mai-offer sa isang araw. Kaya nga sila, kapag meron silang suffering sa buhay nila, may sakit sila na inida, kahit na sakit lang ng tiyan, sakit ng ulo, kahit na anong physical na sakit, in-offer nila yan sa Diyos. Masaya sila. Bakit? Sa isang araw, meron silang 5 na ni-offer or isa. So kapag wala kang suffering, nako, saan ka magpupunta niyan? Kaya nga po, the more na the more you love, you must learn how to suffer. Yan ang pinaka-importante. Turo yan ng mga santo. Yun ang sagot natin, bro, Junre.